palang kahina, masakit na. Kaya once more, pag ganun, sigurado mamamalipit yan, na sobrang sakit. Saka dapat, yung lakas na sipa, hindi na sa laki ng paa, hindi naman malaki yung paa. Pero yung twist na, hips. So kasabay dapat yun. Kaya pag sumisipa kayo, sabay ng twist. So ganun siya. So isang sipa mo pa lang, may kalalagyan niya yung kalaban mo. Kaya how much more pag sumipa ka sa taas, pag ganun kalakas yung sipa mo sa baba. Ibig sabihin, mas malakas yung sipa mo sa taas. Pero sa street fighting, kick as low as you can. Okay, then yung elbow. Elbow is very important sa street fight. Bakit? Kasi pag malapit kayo, sakit niyan. Kailangan nyo rin matutunan. Nasa ito sa ganun, nakaganyan kayo lagi. Okay? So, bawa, umampas si Ma'am Art. Magampas niya, ganyan. Makablocking ako, di ba? So, pwede ko nang hawakan to. Ito elbow, papasok siya. Elbow. Elbow strike. So, yung elbow strike, marami yan. Horizontal. Ito, downward. Then, upward. Pwede rin pa ganyan? Tatlo. Ito yung kanina natin pang-hitting. Pero ito kasi pag malapit yung distance. Yung pang-hit kasi pag malayo lang yan. Pag ganito kalayo, pang-hit yan. Pero pag malapit ka, ito pwede yan. Malapit yung kalaban mo. Elbow. Then, knee. Knee. Ito kasi yung mga weapon na hindi kayo masasaktan kahit gaano kalakas yung bira nyo sa kalaban. So, bawa, pag inielbow nito, dito yung kalaban nyo. So, pag inielbow mo yan, kahit gaano kalakas yan, hindi ka masasaktan. Kasi puto yan eh. Pero same din pag binanata mo ng knee. Pag nag-strike ka. Pag nag-strike ka na gano'n. So gano'n yan. So dapat gagamitin natin yung mga weapon na yun. So huwag yung kakalimutan ha. Bottom piece, palm heel, finger, ano pa? Elbow. Ano pa? Knee. So huwag kayong gagamit ng suntok sa street fight. Okay. Bottom piece, palm heel strike, knife hand, pwede knife hand kasi pwede siya dito eh. Knife hand, pwede siya dito. Knife hand, elbow, then knee. Okay, so yun yung mga gagamitin natin sa street fight. Okay, then importante yung alam nyo kung paano i-outbalance yung kalaban nyo. Kaya ako napapansin nyo na nasuswep ko si, tawag kasi doon sweeping eh. Nasuswep, alam ba, pagpalo nga ni Ma'am Art, di ba? Pagpalo niya. Okay, palo. Pagpalo niya, ayan, open yan, di ba? Kaya ako siya nasuswep ka agad kasi alam ko kung paano ipasok yung pako. Okay, so pwede mo siyang hawakan dito sa pwedo niya, pasok ko yun, pasok niya. Ay, tumba. Nasa balance pa rin ako. Kasi pag na-outbalance ako, talo ako pag na-outbalance niya ako. Hawak ko pa yung kamay niya. So marami akong pwedeng gawin. So pwede ko na tirahin ng tuhod ko eh. Marami kang pwede, so pwede mo siyang gawin. Gusto mo patay, hindi ganun diretso. Okay? So ganun siya. So dapat alam niyo kung paano. So mamaya pag partner by partner, pwede niyo gawin yun. Ay, paano kung ganyan palo? Pag ganyan palo, ganito yung salag mo niya ma'am. Yan. Ito. Pag salag mo niya ganyan, so marami ka na pwedeng gawin. Kasi kaya nga dapat alam niyo kung saan papalo eh. Kaya nga every time na may hawak na pamalo or itak yung kalaban nyo, dapat laging ganito yung kamay nyo, mas mataas. Kasi bakit? Anong purpose? Anong purpose? Kasi ang titirahin niya ito. Kasi nasa utak ng tao, open yan eh. Open eh. Kasi pag ganito ka, may possibility na titirahin kaya sa ulo. Open ulo mo eh. Pero kung nakaganyan ka, iisipin niya, nakaprotect yung ulo na ito. So ito yung titirahin niya. So alam mo na ngayon. So possibility, pag ganyan, alam mo na. So yung salag mo, palo, bilit. Diba? Eh kung gusto mo pag ganyan, pag block mo dito, boom! Nandiyan na kaagad. Dito pwede mo na mag-disarm eh. Pag ginagyan mo ito, tanggal na ito. Kasi twist na yung kamay eh. Diba? Importante, nakapwesto ka. Hindi yung sobrang layo, kagaya sinabi ko kanina, itak yan. Ganyan ka layo. Pag itak na sa'yo, sinalag mo itak. Ganyan yung kamay mo. Ganyan yung kamay mo sa itak. Kasi putol niya eh. Kaya dapat yung sasalagin nyo, hindi yung itak, hindi yung hawak niya. Sasalagin mo yung kamay. So yung lagi yung tatargetin nyo. Kaya dapat create distance. Kasi marami na rin ako na naranasan niya doon sa barrio namin eh. Minsan nakapuli ka ng tagak, di ba?
So, ganun yan eh, nangyayari sa barrio eh. Pero dapat, presence of mind na kayo. Huwag kayong kabahan kasi pag kinabahan ka, hindi mo nga alam yung gagawin mo. Importante, nakapokus ka lang doon sa kalaban mo. Saka titignan mo lagi yung kalaban mo dito. Huwag mo tingnan sa mata. Kasi sa mata, pwede ka niyang i-bait. Pwede niya ipalabas na titirahin kita sa katawan, pero ulo pala tira niya. Pero kung dito mo siya titignan, lahat ng variation niya, kung saan siya papalo, may kita mo. Dito papalo siya sa taas, papalo siya sa dibdib, o papalo siya sa baba. Kasi may kita mo eh. Pag dito ka nakapokus. Kasi pag dito ka, pwede ka niya i-trick. Takong tawanan pa kami, dumi-dumi. Paano ko nakakatakot yung mata niya? Pag ganun ka na, di ba? So huwag kang titingin sa mata. Every time na may encounter kayong attacker, huwag kayong titingin sa mata ng attacker niya. Dapat dito. Dito kayo dapat lagi nakatingin. Para kita niyo lahat ng galaw niya. Hindi susuntok siya o sisipa siya o anong gagawin niya. Ano yung agad? Basa niyo na agad. So alam niyo na yung gagawin niyo. Importante kasi alam niyo sumalag. Pag hindi niyo alam sumalag, hindi kayo mabubuhay. Kaya nag-doktor talaga pupuntahan niyo, hindi DOC. Kasi hindi niyo alam depensahan yung sarili niyo eh. So doktor lang yung makakaligtas sa inyo pag nasa hospital na kayo. Eh paano kung grabe yung tama niyo? Or sabihin natin, renate kayo, tapos pinilitan pa kayo, di ba? So yung sinasabi ko kanina, pag may rapist na naka-encounter, saka lalaki na ataking kayo, gusto kayong i-harass, yung problema yung sa ipin. Kailangan nyo lang doon, i-reverse cycle nyo lagi. So, kung gaya sinabi ko kanina, sabihin nyo, ay, saglit lang, ubarin mo muna yung pants mo. Diba? Pag nakubad nyo na, nandito na. Pagkakataon nyo na yun na itirahin siya, makatatakbo eh. Kasi pag habuli ka, hindi mo makakatakbo yun. Sa baba yung pants eh. Yun yung tinatawag na logical approach pagdating sa kalaban. So hindi na dapat ginagamit lagi na marunong tayo sa martial arts. Dapat gagamitin natin itong sentido common sense pagdating sa martial arts. Okay? So, get your partner bago tayo mag-break. May diretso yan. Kaya may stamina.